Hi mga Kapilipino, ako si Blue Roy at welcome sa Kwentong Pilipino. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan at ang bawat tao ay may pinaguhugutan at ang Pilipino ay natatangi sa buong mundo. Welcome sa Kwentong Pilipino. Sa pagpasok natin sa ikalawang taon, abangan ang mga susunod na mga kabanata. Jeremy, hanggang kailan ka mangangarap? Hangga't nabubuhay po ako, ipapagpatuloy ko yung pangarap na meron ako naabutin po yung lahat ng yun. At hindi ako papayag na balang araw sisihin ko yung sarili ko na bakit di ko ginawa yung mga bagay na matagal ko nang hinihiling na makamit. Okay. Tahasang tanong, sa pagbabalik mo ngayon sa mundo ng musika, kasama ba doon sa puso mo ang pagtanggap na maaaring hindi ka magtagumpay? Yes po. Tanggap ko po kung hindi ako manalo sa laban na to. Tanggap ko rin kung ano yung kakahinatnan, kung pangit man sa mata ng iba o sa karamihan. Tanggap ko. Basta at least sinubukan ko. Okay. Jeremy, bago ako magpapatuloy, bibigyan kita ng pagkakataon na imbitahan ang mga nanunood sa Kwentong Pilipino na sundan ka sa lahat ng mga social media account. Hi mga Jeremy. Hello mga Java Chips. At ayun, yun yung tawag ko sa isang vlogging platform ko. Suportahan nyo ako sa darating na gig ko rin pala, sa July 11 na gaganapin sa 1418 sa Resto Bar sa Cainta Rizal. At ayun, pwede nyo kayo follow sa aking social media platform. Search nyo lang Jeremy Amarille. Pwede nyo akong i-search sa TikTok, YouTube, Facebook. Wala lang ako Instagram. So ayun, pwede nyo rin i-follow yung vlogging platform ko na doon ako madalas nagkukwento ng mga lifestyle o yung buhay ko behind my artistry. So, follow nyo lang Java Chips TV. So, ayun, pwede nyo ako mahanap dun. At ayun, meron din akong social media pagdating sa pagsusulat. May likha rin akong libro o may aklat din ako na ako yung sumulat. Pero hindi ko ginamit yung pangalan kong Jeremy. Ngayon ko lang sasabihin to. So, si George N. Stone, ako rin po yun. At wala po siyang muka at kasi gusto ko yung mensahe lang na meron dun sa aklat ang makilala. So, pwede nyo i-follow yun sa lahat ng social media platform. At ang libro ay pinamagatang ang mga sekreto kung paano maging tao. So, ayun, pwede nyo siya mabili sa Facebook. Kasi wala pang wala pang Shopee platform eh. So, ayun po. Okay, mga Kapilipino, supportahan po natin ang lahat ng mga social media account ni Jeremy and ang kanyang libro na ang mga sekreto kung paano maging tao. Okay. Nabanggit mo tao. Susundutan ko ang sinabi mong yan, Jeremy. Bilang tao, paano mo mailalarawan bilang isang lalaki ang bahaghari? Bahaghari po. Bahaghari po, para sa akin, pag-asa siya. Na pagkatapos ng unos, ng ulan, makikita mo na balang araw o maya-maya, sisikat din yung araw. At yun yung magbibigay sa'yo ng hudyat na hindi palaging may ulan, hindi palaging may unos, hindi ka palaging nahihirapan, hindi ka palaging napapagod. Talagang makakamit mo rin yung dulo ng tagumpay. Okay. Jeremy, bilang bahagi ako ng bahaghari at sinabi mo na ang bahaghari para sa iyo isang lalaki ay isang pag-asa. At ang aming komunidad ay patuloy na lumalaban na may pag-asa na makamit namin ang pantay-pantay na karapatan. Tanong at tahasang tanong sa iyo, naging lapitin ka ba ng mga miyembro ng bahaghari? Wala po kasi akong kilala ng kaibigan na member ng bahaghari po. Pero may mga kaibigan po ako na ganun yung kasarian po nila. At wala po akong problema doon. Okay. Anong konsepto mo sa mga taong kaibigan mo malalapit sa iyo na nagiging bahagi ng mga taong nasa bahaghari? Wala pong problema as long as na wala silang tinatapakang tao, hindi sila nang mamaliit. At patuloy lang sila dun sa buhay na maaring makatulong pa sa ibang kagaya nila na maipakita nila na hindi kayo hindi kayo kawalan hindi kayo hindi kayo totally sagabal sa lipunan.
isa rin kayong parte ng lipunan na Mm. kailangan talagang mag-exist. Yeah. Bilang isang manunulat, kung isusulat mo ang sariling kwento ng buhay mo, anong bahagi ng buhay mo ang nais mong burahin sa kwento mo? Yung parang wala po eh. Kasi para sa akin, parte po talaga ng kwento lahat yun eh. Kung tatanggalin ko po yun, baka iba yung kalabasan nung meron ako ngayon eh. Baka hindi ako to eh. Baka ibang Jeremy yung madat na nung mga nakikita ngayon eh. Ayun, di ko po talaga buburahin. Okay. Ito naman O yan. Jeremy, nasa harapan mo isang 15 taong gulang na Jeremy. Ano kaya ang masasabi niya sa iyo ngayon? Jeremy, huwag ka mapapagod. Ngayon lang yan. Lumaban ka lang. Balang araw makakamit mo rin yan. Kung ano man yung mga dapang maranasan mo, tayo lang. Yung sugat, gumagaling din yan. Basta hindi ka diabetic. Jeremy, ano ang nais mong sabihin sa isang Jeremy sa kinabukasan? Jeremy, ang galing mo. Buti kinaya mo yun. Buti inilaban mo yung pangarap na meron ka. At congrats sa tagumpay na meron ka. Kung para sa iba maliit yan, naniniwala kung para sa iyo malaking-malaki na yan. Okay, Jeremy, ano yung mga available na kanta mo ngayon na napapakinggan sa iba't ibang platform at ano-ano pa ang mga kantang aabangan namin sa iyo? Actually, pwede niyo pong pakinggan ang newly release ko po na Sa Wakas, na which is yung kanta ko sa kasal namin. At ayun, pwede niyo siya pakinggan sa Spotify, YouTube, Apple Music, sa lahat ng music platform. Pwede niyo siya makita. At acoustic lang yung nakalabas pa lang as of now, pero sa July 10, marirelease na rin yung full band version na yun, na first time nyo maririnig ulit. So, medyo iba siya doon sa acoustic version. At bukod pa doon, parating na rin yung mga, i-upload ko na rin yung mga iba ko pang kanta. Yung palagi ko na nakakanta to, na nauna pa to sa Wakas, yung Wag Kasi, yung Hanggang sa Muli, nakanta ko sa aking yumaong anak. At ano pa ba? Kalikasan, about naman sa nature, sa pagmamahal sa ating kalikasan na pinamana sa atin. At yung debut album ko na ongoing na at binubuo ko na siya, ang pangalan ay In the Biningging. So, ayun. Yun po. Okay. Mga Kapilipino, abangan po natin ang iba't ibang kwento ng kanyang musika si Jeremy. O Jeremy, bago ako magtapos, may mga pahabol ka pa ba bago ako magtanong ng mga tahasang tanong? Siguro po doon na lang sa upcoming gig po. Magkita-kita po tayo doon. 100 pesos lang po yung door charge nun. At mura rin po yung mga pagkain. So, yun. Pwede niyo po makita din yung live performance ko na hindi pa nakikita nung iba sa inyo. Okay. Jeremy, bilang pumapasok ka sa mundo na ang publiko ay maaaring nakatuon sa iyo, tanong, may mga kwento ka pa ba ng buhay mo na hindi pa na nauungkat o nalalaman ng mga nanunood? Tingin ko alam naman na po nila lahat kasi nagbablog po ako. Tingin ko na kita naman nila yung mga mali ko rin nagawa before. So, palagi ko kwento yon, kaya nga isa rin sa reason kaya nagsulat ako ng aklat. Para makita nila yung ibang side, yung mga darker side ko, na kung ano yung mga pangit kong nagagawa dati. So, kaya nakatago yun sa pangalang George Tony. Pero hindi ko siya tinatago talaga totally. Hiniwalay ko lang siya na iba yung karakter niya, kumbaga sa akin, na basura siya. Okay. Yung mga pangit na yun. Okay. Jeremy, ito. Bago tayo magtapos, ito yung mga tahasang tanong ko para sa iyo. Hypothetical lang naman. Halimbawa, Jeremy, nasa gitna ka ng karagatan, namamangka ka. Sa kanan mo ay ang pangarap mo, sa kaliwa mo ay ang pamilya mo. Nasa gitna ka na malulunod ka, sino ang uunahin mong isalba? Pamilya o pangarap?